Pagkatapos ng 40 araw, siya ay umakyat na sa langit, sa kanang kamay ng Diyos. At siya ay buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Hawak niya ang mga susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. Siya ang unang binuhay mula sa kamatayan. At kung ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Jesus ay nananahan sa iyo, ikaw ay bubuhayin din niyang muli sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Kaya ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay mabubuhay ring magpakailanman. Tandaan, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay dahil siya ang Diyos ng mga buhay. Sapagkat ang mga taong nasa Hades, matuwid man o hindi, ay nananatili pa ring patay o mga espiritong walang katawan. At para maging isang living soul, ang isang espiritu ay dapat mayroong katawan. Lahat po tayong mga hinirang ay bibigyan ng mga maluwalhati o immortal na katawan. Tulad ng katawan ng ating Panginoong Hesus noong siya ay muling nabuhay. At sa katawang ito ay maaari na po tayong manirahan sa piling ng ating Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo sa bagong langit at lupa. Sa istorya ni Lazaro at ng mayaman ay makikita rin natin na sila ay parehong may malay, may pakiramdam, may alaala, nakakapagsalita at nakakagalaw. Ibig sabihin, ang kaluluwa ay hindi natutulog pagkatapos ng kamatayan.